Magandang hapon, mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Dahil sa taas na presyo ng petrolyo, may ilang bus company na sa Metro Manila ang nagbawas ng unit na pinapabiyahe. Ang iba naman, kinokonsidera ng huminto ng operasyon sakaling umabot ng 150 pesos per liter ang diesel. Para matulungan naman ang mga transport operator sa problemang ito, nagsimula ng ipamigay sa kanila ang fuel subsidy na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Narito ang report. Halos doble na ang ginagastos ng mga bus operator para sa gasolina dahil sa taas ng presyo ng petrolyo. Kaya naman talagang umaaray na sila dahil sa lumiit na kita. May panghinayang rin na hindi natuloy ang taas pamasahe. Ang ibang operator ng bus napilitan ng magbawas ng unit na pinapabiyahe. Kasi sa operation ng bus, ang driver walang pakialam sa expenses namin, sa overhead expenses. Wala. Sila may sweldo sa amin, sa kami malugi o hindi, we will give them their salary on a daily basis. Ang iba, nangangamba na kung aabot ng 150 pesos per liter ang diesel, posibleng huminto muna sila sa operasyon. Sa huling abiso ng Department of Energy, posibleng umabot ng 144 pesos ang presyo ng diesel ngayong linggo. Sa ngayon, nagbabawas lang kami ng pinabibiyahe. Kung tataas pa niyang tataas, possible, makahihinto kami. Kasi hindi na namin kakayanin. Siguro pag sa ngayon, magkano yung, pag umabot ng 150 yan, baka hirap na kami noon. Kaya hiling ng ilan, sana'y magkaroon ng tuloy-tuloy na tulong ang pamahalaan sa transport sector para tuloy-tuloy rin ang serbisyo nila sa commuter. Mas maganda po kung dire-diretso mababigyan tayo ng gobyerno na meron pa kasunod tong event na ito. Mas maganda po sa aming bus sector. Bilang tulong sa transport sector, sinimulan na ng Department of Transportation ang pamimigay ng fuel subsidy sa mga operator ng mga pampublikong sasakyan. Iba ito sa ibinibigay na cash assistance ng DSWD sa mga PUV driver. Sa PTEC sa Parañaque City, mismo si Pangulong Bongbong Marcos pa ang nanguna sa distribusyon ng tseke. Depende sa bilang ng bus unit ng isang operator ang matatanggap nitong fuel subsidy. We are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. So with the cooperation, ako malakas ang loob ko sabihin na pagka basta't nagtutulungan tayo, yung private sector at saka yung kayong mga operator at saka kami in government, sana maging hindi na wala yung pakiramdam ng ating riding public. 2.5 billion pesos ang inilaan na pondo ng pamahalaan para sa fuel subsidy para sa 1.1 million PUV units. Para hindi maantala ang mga drivers sa pamamasada, pwede itong makuha ng cash o nakatseke at kahit via e-wallet. Ang makikinabang po dito na pagdating sa driver beneficiaries kasama ang operators natin is around 245,066, no? Thereabout. Baka po madagdagan yan, but definitely around that estimate po. Sa ilalim ng programa, 10,000 pesos para sa mga operator ng bus, 5,000 para sa bus driver, 9,000 para sa minibus operator, 5,000 sa mga minibus driver, 10,000 sa mga P2P operator, 5,000 sa mga P2B driver, 5,000 sa mga school transport operator, 5,000 sa mga school transport driver, 2,000 pesos sa mga operator ng taxi, 5,000 pesos sa taxi drivers, 10,000 pesos sa modern jeep operators, 1,500 sa modern jeep driver, 5,000 pesos sa traditional jeep operator, 1,500 sa mga driver nito. Ang ibang benepisyaryo makikita naman sa Facebook page ng DOTR. Pinaliwanag naman ng DOTR kung bakit iba-iba ang halaga ng fuel subsidy na matatanggap ng mga driver at operator. Bakit ho na mas mababa? Sapagkat po ito po yung kasama sa cash relief assistance din po
ni Secretary Gatchalian at DSWD kung saan makakatanggap sila ng 5,000. Same with the traditional PUJs po, no? Kung bakit mas mataas yung kaninang operator sa ating modern jeepney kumpara sa traditional PUJs sapagkat po yung operating and maintenance cost po ng ating mga modern jeepney mas mataas po kaysa sa traditional jeepney. Tiniyak ng Department of Energy na wala pa sa critical level ang supply ng langis sa bansa sa gitna ng patuloy na bakbakan sa gitnang silangan. Sinubukan din ng kagawaran na bumili ng 1 milyong bariles ng langis bilang buffer na sapat para sa 1 linggong supply ng bansa. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Lacap. Sa online press conference kanina ni Energy Secretary Sharon Garin, sinabi nito na abot pa ng 45 days o hanggang unang linggo ng Mayo ang supply ng langis sa bansa. Wala pa rin anya sa critical level ang supply ng langis kaya walang dapat ikabahala. This is 45 days on average for the whole country, no? But if you go on product per product, there's gasoline. We have sufficient for gasoline at 53.14 days, diesel at 45.82 days, kerosene at 97.93 days, jet fuel at 38.62 days, and fuel oil at 61.49 and LPG at 23.51. Yan po yung status natin ngayon. Susubukan din ng DOE na bumili ng 1 milyong bariles ng langis bilang buffer na aabot ng 1 linggo. Currently po, we are trying to purchase 1 million barrels, and that's good enough only for 1 week for the country. And that will likely cost us about more than 10 billion pesos already for just 1 week of supply. So we are building our buffer despite the limitations, pero our team is hard at work in trying to make sure that kahit po 1 o 2 araw yan, that's a very important addition para lang sigurado po na our country does not run dry, no? Hindi tayo maubusan ng fuel. So, para madagdagan ang supply ng langis sa bansa, nakikipag-ugnayan ng DOE sa mga bansang South Korea, India, China at Japan. Samantala, sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo, tataas ng 8 pesos hanggang 12 pesos ang presyo sa kada litro ng gasolina. 15 pesos hanggang 18 pesos naman sa kada litro ng diesel at 12 pesos hanggang 22 pesos naman sa kada litro ng kerosene. Paalala naman ng DOE para makabawas ng konsumo. Kaya po dun sa ating mga kababayan, sa ating po mga negosyo, kung nais po talaga nilang makabawas sa ating pagkonsumo, malaki pong bagay yung pag-switch po natin sa work from home at yung compressed work week. At para dun sa ating mga fuel efficiency tips, available po ito sa ating DOE website. Pero ang unang-una talaga, i-check po natin ang gulong, hinay-hinay po sa pagmamaneho. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Sa iba pang mga balita, mahigit 4.5 bilyong pisong halaga ng iligal na droga sinira ng PIDEA. Top-down motorcycle at SUV nagsalpukan sa Numad sa Aklan. Ilang sakay nito, sugatan. 1.4 bilyong pisong halaga ng hindi rehistradong vape products na kumpiska sa Navotas City. Mabilis na balitang hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Sinira ang 4.5 bilyong pesong halaga ng iligal na droga sa nasabat mula sa iba't ibang anti-drug operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ngayong araw. Kabilang sa mga sinirang iligal na droga sa Integrated Waste Management Incorporated ay shabu, marijuana, ecstasy, liquid marijuana at iba pang iligal na medisina. Ayon kay SILG John Vic Remulla, halos 30 tonelada na ang nasabat ng otoridad sa 3 taon. Bakit mas mataas ang ating huli ngayon? Bakit mas mataas ang seizure ngayon? Dahil dati, noong dating panahon, pag nahuhuling ganito, hindi nagtutulungan ng PNP, PIDEA, kanya-kanyang diskarte yan. Iikot na naman yan. Kung makikita nyo ganyan, nire-report nila 1 kilo, iikot 4 na kilo. Ganun ang sistema dati. Pero ngayon, kada seizure, sisigurado namin ang chain of custody, sisigurado namin ang court order hanggang dito, buo ang nauunahan hindi. Sugatan ang ilang individual matapos magsalpukan ng SUV at top-down tricycle sa National Road ng Bulwang Numancia kagabi. Batay sa paunang investigasyon, papunta Kalibo ang SUV habang binabagtas naman ng top-down tricycle ang kabilang linya patungong Numancia nang mangyari ang aksidente.
Sa video, makikitang sira ang harapang bahagi ng SUV habang tumagilid at nawasak ang top-down tricycle dahil sa lakas ng pagkakabangga. Ilang sakay ang naiulat na nasugatan at agad na binigyan ng paunang lunas bago isinugod sa pinakamalapit na paggamutan. Agad namang nagsagawa ng clearing operation sa lugar para hindi bumigat ang trapiko. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Nakumpiska ng Bureau of Customs ang higit 1 bilyong pisong halaga ng illegal na e-cigarettes at vape products sa isang warehouse sa Novara City. Ikinasa ang operasyon matapos ang surveillance ng otoridad na naging sanhi ng paglalabas ng Letter of Authority at Mission Order matapos hindi makapagbigay ang nasabing pasilidad ng mga kaukulang requirements. Ayon sa BOC, umaabot sa 3,174 na kahon ang nakuha sa warehouse ay hindi nakarehestro at kulang sa Philippine Standard License o Import Commodity Clearance na lumalabag sa Republic Act No. 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Ito ang pinakamalaking operasyon kontra illegal na vape products simula noong 2024. Era G. Briones para sa OLTV News, Channel 2. Hindi nabali ni Pinay tennis sensation Alex Ayala ang check purse matapos itong talunin ni Karolina Muchova sa 2 straight sets sa round of 16 ng Miami Open. Kasabay niyan, bumaba sa 45th spot ang WTA ranking ni Ayala mula sa 29th spot. Well, superb. Hindi nakaporma si Pinay tennis sensation Alex Ayala kay Karolina Muchova nang talunin ito ng 2 sets sa round of 32 ng Miami Open. 6-love, 6-2. Hindi nakahanap ng sagot ang Pinay tennis star sa agresibong baseline play at matatalim na return ng Czech star dahilan para tuluyang maputol ang impresibong laro nito sa torneo. Sa post-interview kay Muchova, game plan itong kontrolin ang laban dahil mapanganib-an niya si Ayala pag nakuha nito ang flow ng laban. Well, I just wanted to control the game because I know she can be very dangerous, especially here. She had amazing result even last year. So I tried to control the game, keep myself at the baseline, play aggressive. And yeah, worked so far pretty good. It did. Samantala, bumaba ang WTA ranking ni Ayala matapos bigong umabante sa quarterfinals mula ika-29 na pwesto patungong ika-45. Sa kabilang banda, inaasahan ang susunod na laban ni Ayala sa Linz, Austria ngayong Abril. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako, si Michelle Giliang. Magandang hapon!